Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah mga kapatid, ang khutbah po muli ng ating imam ay umiikot lamang po muli sa pagkapasalamat sa Allah. At magbigay din siya ng babala sa mga hindi nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun po yung kanyang topic tungkol sa kanyang khutbah. At muli, ang imam ay tumayo sa mimbar at nagsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At siya'y muli umupo at nag-adan ang muadzin. At ilan sa mga talata na kanyang nabanggit, pagkatapos siya tayong payuhan na matakot sa Allah, at pagkatapos siyang luwalhatiin, dakilain ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo muli ay pinapaalalahanan na wag nating puputulin ang ugnayan ng kamag-anakan. At sabi niya, sinabi ng Allah sa suratul Quraish, "Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf." Kaya sambahin ninyo ang Panginoon ng Kaaba, ang bait, na kung saan nagpakain sa inyo mula sa gutom at ginawa kayong mapayapa pagkatapos ng pangamba at takot. Ang maupulog dating aral mga kapatid, ang Suratul Quraish. Ang Suratul Quraish ay isa sa dakilang tribo sa buong mundo. Maraming mga tribo, pero nabanggit ang Quraish sa banal na Quran na nangangahulugan ang tribo ng Quraish ang pinakadakilang tribo sa lahat ng tribo sa balat ng lupa. At syempre, dito galing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mapupulot din nating aral dito mga kapatid na naiulat sa kwento ng tribo ng Quraysh, kung bakit naiulat sa banal na Quran ang tribo na ito. Bukod sa ito ay galing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga kwentong napakaganda nating mapupulutan ng aral. Dahil sa Makkah, disyerto, sila ay mga lahi ni Abraham alayhi salam. Hindi po nila nakagawi ang humingi ng tulong sa kapwa. Pero syempre, utos ng Islam na mata'awanu al-birri wat taqwa, wala ta'awanu al-ithmi wal udwan. Kayo ay magtulungan sa kabutihan. Hindi inutos ng Islam na ikaw ay humingi madalas ng pabor. Pero inutos ng Allah na kayo ay magtulungan sa kabutihan. Hindi na kailangan pang humingi sa'yo ng tulong dahil meron tayong kusa. Ito ang utos ng ating pananampalataya. Kaya maaring binanggit ng Allah, sambahin ninyo ang Diyos ng Kaaba, ang kauna-unahang simbahan sa mundong ito. Ito yung Kaaba, na kung saan nagpakain sa inyo mula sa gutom at naging panatag sa inyo mula sa pangamba. Dahil nga disyerto, taggutom at bihira ang tubig, ang tribong ito ay talagang hindi sila nangihingi. At isang pamilya ay namatay sa gutom dahil hindi sila humingi ng tulong. At naubos ang buong pamilya. At napag-alaman nila doon sa lugar na iyon at napagkasunduan nila na kailangan silang magbiyahe papunta ng Sham, ng lugar mula doon sa Sham o libot ng Sham, 2 beses sa isang taon, taglamig at saka tag-init. Taglamig ngayon sa atin, mashallah. At yung kailang kinita doon sa caravan ng kailang pag-negosyo, hinahati-hati nila doon sa kanilang tribo upang hindi na ulit mangyari ang nangyari sa pamilyang ito. At syempre, ginawa silang mapanatag pagkatapos ng pangamba
Dahil ang Kaaba ang simbahan o lugar ng sambahan na nakatayo dito sa Arab country mula noon, at ito ay pinaparangalan at binibigyan ng pagpapahalaga ng mga tao. Sentro ng daigdig at ng isang mainggiting hari sa pagitan ng Yemen na Nasara, gustong wasakin ang Kaaba, si Abraha. At syempre, dinadala niya ang buong kampon niya at andon ang sinasabing fil, ang elepante, upang wasakin ang Kaaba, hanggang Allah ay nagpadala ng kanyang sundalo, at ito ang mga ibon. At napag-alaman po natin ang kwentong ito. At ito ang marahil na kwento upang maintindihan natin na sambahin ninyo ang Allah ng Diyos ng Kaaba na nagbigay sa inyo ng pagkain pagkatapos kayong magutom at maging panatag kayo pagkatapos ng pangamba. Ayun. At binanggit niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humihingi ng tulong sa kanyang Panginoong Allah sa klolo mula sa pagkagutom na naiulat ni Abu Dawud fi sunanihi fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naiulat si Abu Hurairah na tunay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi, Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sul baji'. O Allah, humingi ako sa iyo ng saklolo laban sa pagkagutom, dahil ang pagkagutom, pag sumama sa tao, gagawin ng lahat kahit sa masama. Ito ang humigit kumulang na winika ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung pwede lang patayin, sabi ni Omar, ang pakar, ang kahirapan, ginawa niya na. Yung kahirapan na yan. Kaya tayo, silingin natin sa Allah na laging malayo tayo sa gantong pagsubok. At winika din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rawahu Bukhari wa Muslim fi hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma ij'al rizqi ali Muhammad quta. O Allah, gawin mo ang biyaya ng pamilya ni Muhammad ay quta, ay sapat na biyaya. Maraming mga tao na nabubuhay tulad ng pamumuhay ng mga hari. Naiulat ni rawahu Muslim fi sahih hadithi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna rajulan, tunay na ang lalaki ay nagtanong at kanyang sinabi, alasna min al-fuqara al-muhajirin, hindi ba kami mahihirap na galing sa Makkah lumisan patungo ng Madina? At sinabi sa kanya, faqala lahu Abdullah, alaka imra'atun ta'wi ilayha, meron ka bang asawa na ikaw ay nananahan sa kanya? Sabi niya, naam, oo. Halaka maskanun taskunuhu, meron ka bang tahanan na tinitirhan? Sabi niya, naam, oo. Afa anta min al-aghniya, siyempre ikaw ay napapabilang sa mayayaman. Qala fa inni khadiman, hindi lang yun, meron pa akong katulong. Sabi ni Abdullah, ikaw ay mula sa mga hari. Ibig sabihin, kapag meron kang ganung nabanggit, ay ikaw ay napakaswerteng tao. Kaya mga kapatid, upo ang imam at tumayo muli at nagdakila at lumuwalhati, pumuri sa Allah at nagsalita muli. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Naglahad si Allah, ang Allah ng isang paghahalin tulad sa isang pamayanan na ayon dati ay matiwasay at napapanatag. Pumupunta roon ang panustos niyon
ng masagana mula sa bawat pook, ngunit nagkaila iyon sa mga biyaya ni Allah. Kaya nagpatkim doon si Allah ng damit ng pagkagutom at pangamba dahil dati nilang niyayari. Ito yung humigit kumulang na winika ng Allah. Ito po'y babala sa mga taong hindi mapagpasalamat sa Allah. Halimbawa sa isang lugar na lugar na mapanatag at mapayapa. Tapos, dumarating ang blessing ng napakadaming blessing sa iba't ibang lugar. Allahu Akbar. Subalit sila ay tumakwil sa mga blessing na ito. Kaya pinatikim sa kanila ng Allah ang damit ng pagkagutom at takot sa kanilang mga ginawa. Kaya mga kapatid, ang pagpapasalamat na dapat nating pagpasalamat, at kung hindi, ganito ang ipaparamdam sa atin ng Allah na hindi natin namamalayan. Napakakabding parusa dahil hindi mo alam na ikaw pa'y nagugutom at nangangamba. Ito'y galing sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong hindi magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nagdua ang imam at muli tayo po'y nagsala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.